Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Nagpasalamat si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipino sa Estados Unidos sa pagbuo ng positibong imahe ng mga Pilipinas at ng mga Pilipino. Sa pagpupulong ng Presidente sa Filipino community sa San Francisco, California, kinilala niya ang kahalagahan ng mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa US pagdating sa pagpapasigla ng ekonomiya. Kinilala rin ng Pangulo ang kahanga-hangang reputasyon ng mga manggagawang Pilipino, partikular ang mga nurse, doktor, first responders at essential workers na ipinamalas ang kanilang dedikasyon sa US noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Nasa 4.2 million Filipinos at Filipino-Americans ang naninirahan at nagtatrabaho sa Estados Unidos. Sa pagbisita ng Pangulo sa US ay nangako ang Presidente na pagsusumikapan ng gobyerno ang pagpapatatag ng ekonomiya ng Pilipinas. As we begin our mission here in San Francisco, I once again ask our Filipino community in the Bay Area and the Pacific Northwest for your full support as your government works to build a resilient, sustainable, and inclusive future for our people back home. Let us remain united and firm towards our common goal, so that together we will be able to leave behind a new Philippines that our children and our grandchildren deserve. Sa kaugnay na balita, muling tumaas ang ipinapadalang pera ng mga Pilipino sa ibang bansa nitong Setyembre. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, umabot sa 3.23 billion US dollars, mas mataas ng 2.6% ang remittance ng mga overseas Filipinos noong September 2023 kumpara sa kaparehong panahon noong 2022. Ito ay dahil sa pagtaas ng remittance mula sa mga land-based workers na may kontrata ng isang taon o mahigit at mga sea at land-based workers na may kontrata na nilalampas sa isang taon. Mula Enero hanggang Setyembre ay umabot na ng 27.24 billion US dollars, mas mataas ng 2.8% ang remittance kumpara noong kaparehong panahon noong 2022. Pinagmula ng pinakamataas na remittance ang US na sinundan ng Saudi Arabia at Singapore. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Jessie Atienza ng PTV Cebu. Daghang salamat ni Yumi og maayong adlaw. Securities and Exchange Commission na nawagan sa publiko batok sa mga gipangtanyag ng mga investment scams. Kini ang gibutyag sa mga opisyal sa Securities and Exchange Commission, Cebu Extension Office, atol sa ilang gipahigayon nga Investor Protection Week Roadshow. Dugang nila padayon ang ilang monitoring sa ilang jurisdiction uban ng mga otoridad para masigurong masugpo ang pag-operate sa mga grupong nagpalihok og investment scams. Tambag nila sa publiko nga ganahan mamuhunan, mamahimong magpadala og email o mensahe sa ilang website aron ma-check una ang mga kumpanya nga nagdalit kanila og investment kung rehistrado ba kini sa SEC. First, registration with the SEC as a corporation. Second, registration, secondary license to solicit investments with the SEC. And third is that the person you're talking to who is soliciting investments from you must also be licensed by the SEC. Samtang sa laing bahin ng andam ng organizers o ang LGU sa Cebu City sa nagsingabot nga Sinulog 2024. Mas lapad og mas gipanindot nga Sinulog sa Sugbo, Philippines 2024 ang gipangandaman karon sa Sinulog Foundation Incorporated. Ana sa 30 ka mga contingent na mosalmot sa Grand Parade ang gipanglantawan sa organizers na mosalmot rong tuiga. Apan karon pa lang 15 na ka mga contingents ang nagpahibaw nga interesado sila mosalmot. Nasabutan na sab sa LGU nga sa South Road Properties ipahigayon ang Grand Parade. Yeah, we'd like to invite everyone, to our fellow Cebuanos and Filipinos here and abroad. Join us in our celebration for one of the country's biggest and grandest festivals, Sinulog sa Sugbo, Philippines. In January 2024, we hope to have you all here. The city is geared to host all of you, so hopefully you'll enjoy the year-long celebration. At yan ang mga huling balita mula sa PTV Cebu. Ako si Jessie Atienza. Balik sa inyo, Naomi. Daghang salamat, Jessie Atienza. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media accounts. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.